Totoo talaga, kaya nagbabago talaga yung tunog niyan kasi hindi naman talaga kami may kasalanan yan. Kayo din. Kasi, yan, bali, usapang voice call tayo. Kasi mayroon sa akin nagtanong na, o nagreklamo na, boss, bakit yung speaker ko, nung na-repair na siya, o ni-rewind, hindi na ganun parehas dati na kalakas at hindi na rin ganun kaganda yung tunog. Talagang nagbago nga daw. Yun, sabi niya hindi daw maganda yung pakakagawa nung gumawa. Yun. Bali ang sagot ko talaga diyan talagang ano kasi nilabas ko na kasi napagbibintangan talaga kami mga gumagawa talaga nito. Ang mga nagre-repair, ang mga nagre-rewind, napagbibintangan talaga ng mga nagpapagawa. Yun nga. I-share ko lang sa inyo, totoo talaga. Kaya nagbabago talaga yung tunog yan kasi hindi naman talaga kami may kasalanan yan. Kayo din. Kasi, paliwanag ko lang, hindi masisira ang voice call nyo kung hindi yan na-stress. Kung hindi yan, ibig sabihin, kaya yan nasunog kasi na-stress yan sa inyo. Yung sumobra yung sa capacity niya, yung limit niya, yung binigay nyong lakas. Yun ngayon, pag kasi yan, yung voice coil natin, yan umiinit yung magnet niyan. Ngayon, pag umiinit yung magnet niyan, nababawasan yung lakas ng magnet, yung ano niya, yung kasi may ano kasi yan yung magnet natin kaya nga napapansin nyo, nadi-discharge yan tapos kina-charge. Meron yung gumagawa niyan Ngayon kasi yung magnet na kasi yan, pag yan once na umiinit at na-stress yan sa inyo, humihina talaga kasi yung magnet niyan. Kaya need talaga ipa-charge nyo. Yun talaga ang katotohanan dyan. Kaya kahit ibalik namin yung dating winding ng voice coil, gawin namin, kahit anong gawin namin kaganda ang voice coil, hindi babalik ang tunog niyan. Kasi yan ay na-stress sa inyo, humina na yung magnet niya. Ayun, kaya kung ganun man, nagbago man yung tunog niya, humina talaga o ano nangyari, ipa-charge nyo na lang po. Ganun lang, ganun lang. Huwag nyo po kami pagbintangan yung mga repair kahit anong gawing namin kaganda niyan, talaga hindi talaga babalik yan sa dating tunog niya. Kasi yan ay kasalanan nyo. Kaya nga meron tayong watts ng speaker, watts ng amplifier na minamatch siya para hindi masira yung voice coil natin. Di ba? Na ano nyo, yung mga component na nilalabas, kahit volume man nyo, hindi siya nababasag yung tunog o hindi nagbabago yung tunog kasi yung watts ng amplifier nun naka ano dun sa speaker niya, naka-match. Kahit volume man nyo yung power amp nun ng component nyo, hindi masisira yung speaker kasi hanggang dun yung lakas niya. Ibibigay naman ng speaker yung hanggang saan siya na lakas niya, pero hindi siya kayang sunugin at hindi siya masisira. Hindi magbabago yung tunog ng speaker natin. Meron ba tayong nabalitaan na sunog na speaker na component? Wala, sa totoo lang, sa tagal ko nagre-repair, wala pa akong na-repair na nasunog na-repair ko siguro, nasira ang paper cone, kinain ng daga, kinain ng ipis, mga ganon. Kaya nasira yung voice coil. Pero yung sasabing nasunog niya, wala pa akong na-repair nun. Kung nasunog man, baka kinabit sa ibang amplifier, hindi dun sa component niya na ano niya, na yung kaparis niya. Baka nilipat sa amplifier yon, nasunog yan. Pwede yon. Pero wala pa ako ng balita talagang ganun. Yun lang, share ko lang sa inyo, talagang yun talaga ang katotohanan talaga yan. Ngayon, kasi kaya hindi namin yan sinasabi kasi nga mababawasan yung re-repair namin na ano na magpapagawa sa amin. Pero hindi naman namin inano yan. Nasa inyo talaga yan. Kasi hindi naman naiiwasan yan na masira talaga yung voice call natin, lalo na kung nagagandahan yung pandinig na natin sa mga sounds natin. Hindi natin napapansin na lumalagpas na tayo dun sa limit ng speaker natin. Yun.